Hi, welcome back to my channel, I'm Milby TV. Gumagawa nga po ako ng textual tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Natuturo din po ako ng iba't ibang uri ng tips tungkol sa mga sakit. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede po bang paki-subscribe, paki-likes na po. And paki-share po sa friends and family. Kung gusto nyo itong ginagawa kong pagsitura ng iba't ibang natural na halamang gamot at iba pa. Bali, yung tutorial ko po ngayon, yung bakit nga ba marupok yung ngipin natin. Ito ay unang-una yung mga bata, pangalawa sa matatanda. Tips number 1, kaya marupok po yung ngipin natin. Ito ay sanhi ng pagkain natin na sobrang titigas o pagkagat natin sa matitigas na bagay. For example, bumili yung bata ng candy, tapos gusto niyang maubos na, ayun ay kakagatin niya. Sa pagkagat niya doon sa candy na matigas, unti-unti nagkakrak yung ngipin niya. Ganun din sa matanda na kala mo tibay-tibay ng ngipin mo, ay nagkakrak kay utay. For example, kumain ka ngayon ng candy na matigas, tapos next day, kumain ka ulit. Tapos hanggang sa umabot na 1 month or 1 year, doon na masisira yung ngipin mo. Hindi pa nga yung magbibigla dahil sa unti-unti siyang sinisira nung pagkain mo ng matigas o pagkagat mo sa matigas. Yan yung tips number 1. Tips number 2, bakit nasisira ang ngipin natin o nagkakaroon ng butas, madali siyang masira. Ito ay sa dahilanan na ikaw ay hindi araw-araw nag-toothbrush o 3 times a day. Yan, mahalaga po yan na araw-araw kayo nag-toothbrush. Yung pag-toothbrush dapat abot hanggang sa dito sa pinakang dulo ng ngipin natin. Ganun din dito, pinakang dulo ng ngipin natin. Gumamit ng toothbrush na may malalambot na ngipin at yung wasto na paggamit ng toothbrush, hindi sobrang diin, dahan-dahan lang yung pag-toothbrush. Pag-toothbrush, pag ganyan dito, pag tulog ba, pag ganoon ang position ng toothbrush, yan. Tapos, gaganyan mo siya, yan. Para hindi siya madaling masira yung mga ngipin natin. Kung sobrang lakas kasi ng pag-toothbrush mo, pwede yan din madamage. Lalo na yung ngala-ngala natin o yung pinakang gilagid yan. Magdudugo yan. Ganyan pag-aalaga ng sakit ng ngipin. Tips number 3, ito yung ating ginagawa na hindi natin alam na doon na pala magkakaroon ng sira yung ngipin natin. Yung kakain ng gulay, kakain ka ng karne, kakain ka ng prutas, tapos gabi hindi ka maglilinis ng ngipin. Bata, matanda, madaling masisira yung ngipin nyo kapag hindi ka nagtututbrush ng gabi bago kayo matulog. Importante pong mag-toothbrush ng gabi bago matulog. Kasi yung mga, halimbawa, kumain tayo ng gulay, kumain tayo ng karne na baka o baboy, manok, then prutas, nakasingit yung iba niyang maliliit, then habang natutulog ka, gagapang si bacteria, kakainin yung mga tira-tira na pagkain mo. Then kapag naubos na yung pagkain na tira-tira sa ngipin mo, yun namang ngipin mo ang atake ng bacteria, utay-utay niya yan, sisirain. Kaya ang mapapansinin nyo yung paggising nyo sa umaga, di ba ang sakit ng ngipin ninyo, lalo na kung may butas, lalo kung hindi ka nagtutbrush at madumi. Yun, pinapasok ng bacteria yung ngipin mo, unti-unti niyang sinisira. Yun yung tips number 3. Tips number 4, sa nakakasira ng ngipin, ito ay para sa mga mag-iinom o mga challenge, yung mga hindi maiwasan nyo sa mga kabataan yung challenge. Sige nga, buksan mo yung beer na isang kiss na yan. Sige nga, buksan mo yung soft drinks na 2 kiss na yan. Yung iba, sobrang tibay ng ngipin, pinagbubukas talaga yung ngipin, yung ngipin nila sa soft drinks or sa mga beer, pagbubukas nila yan.
Yan, itong ginagamit ko bukas ang ngipin yung gilid niya kasi matibay yung bagang. Hindi mo ba alam kapag ginagawa mo yan, sa tuwing ikaw ay nagiinom or may challenge, unti-unti mo sinisira yung ngipin mo hanggang sa mag-crack siya, bumigay na. Yun yung tips number 4. Tips number 5, isa nakakasira ng ngipin o nakakarupo. Yung alam mo yung pagod na pagod ka tapos maliligo ka or iinom ka ng kape tapos iinom ka ng malamig na tubig, masama din yan kasi alam mo nakakarupok ng ngipin yan. For example, isa sa sampul ko sa inyo di ba yung bakal, pagbabagahin mo. Pag napagbaga mo yung bakal, tapos bagang-baga na siya, pagkatapos niya magbaga, tapos ilalagay mo sa tubig, yung bakal gagawin itak din ba, pinupukpok siya, nagkukurting itak. Ganon din yung ngipin natin. Yung sampul ko sa inyo na rurupok yung ngipin ninyo. Pag pagod na pagod ka, for example, nag-construction ka buong maghapon, mga 10 hours. Pagdating mo sa inyo, naligo ka. Pwedeng sumakit ang ngipin mo or lumupok yan o humina yung pundasyon. Yun yung tips number 5. Tips number 6, kaya rumurupok yung ngipin. Yung alam mo yung ginagawa mo na araw-araw yung may bibigat tapos buong isang taon yan, isa rin yung nakakasira ng ngipin. Alam mo bakit? Purusahan ka gumagamit kasi ng katawan mo, yung ngipin kasi mayroon niya na tinatawag na, yung alam mo yung panakikita mo sa science, nag-aaral ka ng science, mayroon yung pinakang patibay dyan. Pag sobra-sobra yung trabaho mo, or sobrang bigat ang binubuhat mo, pwede rin rumupok yan o humina yung pundasyon ng ngipin mo. Yan. Okay? Yan po yung tips number 6 tungkol sa pagsakit ng ngipin o kung ano mangyayari sa ngipin mo, bata o matanda. Sana po ay katulong ako sa mga tao nag-search ng video na ito na bakit nga rumurupok yung ngipin, ano ang dahilan o ano ang pinagmumulan ng pagkarupok ng ngipin. Okay. Thank you for watching. I will be TV. Bye-bye. Buhay po kayo lahat.